At ayan na, isa sa mga latest sa listahan ng mga conspiracy theory sa Pilipinas. Gaya ng flat daw ang Earth, si Hitler daw ay anak ni Rizal at Taliano Gold. At ang latest, wala naman daw talagang nananalo sa loto. Bakit? Dahil hindi naman binibigyan ng PAGCOR ang totoong pangalan. Hindi pinapakita ang mga mukha sa pictures, kaya walang paraan para ma-double check kung talagang may nanalo ba. Ikaw ba? Meron ka bang kakilala na naging milyonaryo na o bilyonaryo dahil nanalo sa loto? Nababalitaan ko lang sa TV, pero wala pa akong kilala. Kumpare ko po, nanalo po siya ng EC2. Wala pa po. Pero tumataya po ako ng loto, never since po akong nanalo. Kaya nga, wala kang kakilala, wala rin akong kakilala. Hindi kaya, maraming tao nag-iisip na mula sa pagpapataya hanggang sa bunutan ng raffle winners ay isang malaking bulahan na ako, alam mo, gatungan pa natin yan gamit ang picture na to. Ito ang pinagpiestahan ng netizens nung isang linggo. Picture ng nanalo ng 43 million pesos na tumatanggap ng cheque na kapansin-pansin ng masakit sa mata na pagkaka-edit ng takip sa mukha at damit. Mismong GM o General Manager ng PCSO ang umamin na hindi sila magaling mag-edit ng damit. So yan po ang reason yan, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. Wala ba kayo napapansin? Karamihan sa mga skandalo na pinanggigigilan ng netizens sa mga ahensya ng gobyerno ay may kinalaman sa mga pictures, taramang ding, o video. Exhibit A, itong bagong logong ito ng PAGCOR noon. Bakit pa raw gumastos ng 3 million? Magagawa mo naman ng libre sa mga madaling gamitin na logo making apps online. Exhibit B, ang Love the Philippines campaign ng DOT na nabuking din na gumamit pala ng stock videos sa mga tourist spots na kuha sa ibang bansa. Sus Mariosep. Ang mas nakakainis lang, ang nananaig na kaisipan na okay lang ang mga gantong kalidad ng trabaho. Trabahong tamad at iniinsulto ang talino ng publiko ang nagpapasahod sa kanila. Sa paniniwalang, okay lang yan, wala naman siguro makakapansin yan eh. Sa 58 billion na budget ng PCSO nung isang taon, wala man lang ba silang nilaang budget para sa marunong-runong na graphic artist. So alam naman natin na hindi yung Photoshop yung punto, kundi yung seguridad ng nanalo kahit papano. At sa tindi ng pagkaka-photoshop ng mga nanalo, nako, pag yung mga yan ay nakakilala mo pa, ewan ko na lang. Hindi mo na pwedeng kulitin para sa balato o kidnapin for ransom, pero at least magagamit mo na pang-promo sa negosyo. Uy, teka, baka itong si ating kidnapin nyo ha? Pero kung conspiracy lang din ang usapan, itong si ate, mukhang may pinaghihinalaan. Sa dami raw ng mga may napanalunan na pang-Guinness raw ang datingan. Pero hindi bale. Kahit gaano pa sila karami, ang makilala ninyo sila ay hindi nangyayari. Hindi ninyo mahuhulaan dahil sa husay nating mag-edit ng larawan. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.